Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Nakakatuwa naman po dahil may mga update, may mga kaganapan nga po na pinag-uusapan at talagang pinagpepiestahan. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang po ang latest, kung ano lang po ang trending, doon lang po tayo, di po ba? Sa dami po ng mga komento na sinasabi ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talaga mapapaisip ka, di po ba? Kaya relax lang po kayo, maging matatag at maging kampante. Sa ngayon, mga kaldab, tayo naman po ang wagi. Tayo panalo. Di po ba? Tapos sasabihin nila, wala, fake news ka, Mr. Destiny. Lahat ng sinasabi mo, walang katotohanan. Lahat ng mga ina-update mo, puro katang isip lang. Wala naman pong problema. Hindi naman po ako affected. Di po ba? Kasi pag nagpapakita ako ng mga katulad nito, marami nga po talaga nakaka-relate. At marami naman po talaga kumbaga nakaka-recover sa mga pinopost ko. Lalo na po yung mga taong nasa likod ng Aldab Nation. Sila po yung tipong tahimik lang at lagi pong nanonood sa channel natin. Napakaraming update, napakaraming ganap, di po ba? Ito lang naman po yung mga latest post ngayon. Bakit ko po ba pinost to? Marami kasing update si Risa Polcarson. Mas marami siyang update kay Alden Richards na puro kay Alden lang ang ibinabato niya. Di po ba nakakapagtataka na naman po mga kaaldab na mapapaisip din po kayo. Di po ba sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po na mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan, relax lang, di po ba? Ako nga po masaya ako nga po hindi nagpapatinag. Sa totoo lang po mga kaaldab, napakaraming mga ebidensya at resibo ngayon na magpapatunay kung ano nga po ba talaga ang meron kina Maine Polcarson at Richard Polcarson. Sa dami ng mga ebidensya at resibo, sa dami na nagsasabi ng ganito ganyan, abay kampante lang po kayo. Hindi po ba? Kahit ano pong sabihin nila, kahit ano pong ipaliwanag nila, relax lang po tayo. Wala naman po silang pruweba, wala naman po silang resibo. Hindi po ba? Puro haka-haka lang po sila. Tapos sa atin po ibibintang. Sa atin po sasabihin tayo po yung may gawa, tayo po yung apektado. Real talk mga kaaldab. Lahat po ng ina-update natin, lagi po nagtitrending. Lagi po nagba-viral. Tayo po yung pinag-uusapan. Tayo po yung laging pinagpepiestahan. Sa ngayon, ako kampante ako. Sa ngayon, masaya po ako. Kasi lumalabas pa rin po yung katotohanan paunti-unti. Although binabasag po tayo ng iba, pero ang masaya nga po nito, yung mga narinig po natin kay Ibiang. Hindi po ba na dati-rate talagang nakakalungkot, di po ba? Ngayon, binibigyan niya ng space, binibigyan niya ng pagkakataon. Patunay lang yan na sinasabi niya sa Aldab Nation na mag-antay rin kayo. Hindi po ba malaking pasakit to para sa army? Siyempre kung sasabihin lang po nila na ganito ganyan, hindi po ba mapapaisip ka? Kasi totoo naman po mga kaaldab sa dami ng ebidensya at resibo na lagi natin nakukuha, sa dami ng mga talagang mapapaisip po kayo. Di po ba tapos sasabihin nila fake news daw po tayo. Lahat daw po ng ina-update natin wala daw pong katotohanan. Well, wala pong, kumbaga sabi ko nga po sa inyo, relax lang po kayo. Yan lang naman po yung pambasag nila Yan lang naman po yung pambato nila. Sa ngayon, wala naman po sila may update para kay Mengay. Wala rin naman pong ganap kay Congressman. Di po ba? Dito po tayo kay Maine Polcarson. Talaga naman pong masasabi mo 101%. Di po ba? Updated na updated po kayo sa dami ng ebidensya at resibo mga kaaldab na ibinabato natin, sa dami ng mga komento na ibibigay ko po sa inyo. Mapapaisip naman po talaga kayo, di po ba? Sa ngayon mga kaaldab, kampante lang po tayo. Sa ngayon, tayo naman po talaga yung wagi, di po ba? Ipagpipilitan lang po nila mga kaaldab na sila po yung panalo.
Ipagpipilitan lang po nila sa social media na mas maraming ganap. Di po ba? Real talk mga kaaldab. At yung issue po kay Catherine at kay Alden, normal lang po yan. Ang dami, kahit ako na ang dami ko nakikita, pinuprovok talaga nila yan. Talagang yung mga fans ng Catherine talagang gustong gusto. Sabi ko nga po sa inyo, yung pelikula nila ni Jericho, hindi talaga magkiklik yan. Hindi kakagatin ng mga netizen. Kahit sabihin na natin na literal pa. Hindi po ba na pagbabalik nga po ni Jericho, common sense na lang po. Mas pipiliin pa rin po ng mga Catherine fans si Alden Richards. Alam niyo kung bakit? Kasi sikat po si Alden. Kapag ka nalugi, ang sisisihin nila si Alden Richards. Kay Jericho, hindi siya gaano magkiklik. Takot ang mga Catherine fans na hindi ganong kumita ang pelikula ni Catherine. Kasi alam nila pag gumawa yan talagang 100,000 nga po, di po ba? 100 million sa loob lang ng 2 linggo. Ganyan po kalupit. O 1 linggo lang po ata eh. Kung mapapansin nyo yung pelikula niya o yung huling pelikula niya na ginawa, real talk tapos ipapartner mo siya. Hindi ko naman po sa minamaliit si Jericho Rosales mga kaaldab. Yung mga fans nito nalamyan eh. Kasi matagal na nawala, di po ba? Yung comeback mo, kailangan mainit ka muna bago ka kumbaga gagawa niyan. Sinasabi ko lang po yung katotohanan ha? Kasi syempre matagal ka na nawala sa showbiz. Di po ba parang GMA Kapuso lang naman po yung mga artista na binigyan ng project. Wala na, di po ba binigyan ng pagkakataon o pag-asa ng GMA, hindi rin nag-click, wala na, talagang totally tinanggal na po sila. Pansin niyo po ba, real talk yung mga veterano po ng GMA Artist Center, wala na po yung mga artista nila, yung mahuhusay, wala. Kasi kapag matagal nga pong nawala sa showbiz, kapag hindi ka na nga po talaga nakikita, tapos bigla ka nagbalik, medyo matamlay yung karir mo. Di po ba? Tapos yung teleserye na ipinasok ka, hindi rin nag-boom. Wala, hindi ka talaga kukunin. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito sa mga taong nagtatampo dahil kumakalat ngayon ang mga picture nila Catherine, may mga ganap sila, ganito. Normal lang po yan. Wala naman pong update kay Alden. Wala naman pong totaling ganap kay Alden Richards. Di po ba? Hinihintay lang po natin mga kaaldab yung kay Alden. Dito po sa Stardust Makati. Ito po, sa mga hindi po nakakalam, ito po ay bar na si Alden Richards po ang nagmamanage. Bumili siya at nagpagawa siya ng isang bar na Stardust dyan sa Makati. Nagkaroon nga po ito ng opening. Di po ba? Para lang klaro kasi yung iba nagtatanong, Mr. Destiny, kanino ba yung Stardust na yan? Sino ba may-ari niyan? Di po ba? Yan po ay isa sa negosyo ni Alden Richards na kapag sinasabi kong negosyo, pumapasok si Tatay Dap. Di po ba ng mga panahong hindi pa gumagawa si Alden Richards ng ganyan, tapos sasabihin nila si Daddy Bay daw po yung real talk mga kaaldab, panahon ni Alden Richards ng kasikatan niya way back 2010 hanggang 2012. 2 years po yan si Alden na mayagpag. Pinagpiestahan, maraming teleseryeng ginawa. Pero hindi niya po wala po siyang business, di po ba? Samantalang yung Aldab 2016, 2015, 2017, may McDo na sila ni Maine. May Conchas Garden na siya sa Quezon City, sa Binyang. Di po ba? Tapos nagkaroon siya ng McDo. Sinasabi ko lang po ito para lang po nagkaroon siya ng Miride Contraction. Sinasabi ko lang po ito para lang po klaro, ha, mga kaaldab. Tapos sasabihin nila nyo, puro invento lang po daw si Mr. Destiny. Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.